Yun lang po. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Praise God. Praise God po sa buhay mo. Ang susunod po ay opening song, Kuya Baste. Simulan mo na po. Kilala na ako. Kilala ka niya. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, paghiling mo ay dapat at wagas. Diyos, walang mapantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, diskasa. Sa lahat ng oras, manyapak sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Nangyari ka sa buhay ko, amin naman. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, Panyapang sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Nakiray ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa lahat ng oras, nagyapang sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Nakiray ka sa buhay ko. Amin naman. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, dapat Panginoon Jesus, purihin ka. Nakinig ka sa buhay ko. Nagbabago, Diyos ka sa lahat ng bigas.
Amen po. Praise God po sa buhay mo, Kuya Baste. Ang susunod na po ay pasasalamat. Sino po yung magpapasalamat? Huwag po kayong mahiya kay Lord. Mag-anya po at mag-praisean lang po. Amen po. Amen po. Sige po. Si Ate Eliza. O Aliza. Amen po, Tito. Nagpapasalamat po sa ating Panginoon Diyos dahil po nakapasok na lang po ako dito and nagpapasalamat po ako dahil magbabagong taon na naman po. And nagpapasalamat po ako dahil sa binibigay po sa akin ni Lord na protection, knowledge, and wisdom, and mga blessing na binibigay niya po sa araw-araw. At yun lamang po. Amen po. Amen po. Tapos na po. Nawala si Zaina. Ate Ate Zaina. Zaina, magpasalamat ka. Ano yan sabi mo? Magpapasalamat ka. Pagdating sa wala naman, Ate Zaina. Nagre-raise hand si Basti. Okay. Sige. Sige. Si Jairus, magpasalamat kayo kay Lord. Wala si Jairus. Wala po sa kanya yung cellphone niya. Okay. Magpasalamat ka Tinatawag daw. ni Pastor Randy. Magpasalamat ka kay Lord. Anong nangyari Amen. sa araw? Okay. Ate Zaina, may pagpapasalamat ka ba kay Lord? Opo. Sige po. Maraming salamat po dahil magkakasama na naman kami sa aming Bible study. Maraming salamat po dahil ginagabayan niyo po kami kahit magkakalayo kami. Gabayan niyo din po ang aming mga magulang. Maraming salamat. Amen. Praise God. So, nawala si Ate Shai. Nahulog sila. Praise God. Ayan. So, tinatawagan ko po si Andyan Kuya na, Pas. JC. Ayun na, Ah? oh. Andyan na. Si Sister Rachel ang pangalan. Ate Rachel. Ayan, si Shai na yan. Okay. Sorry. Ate Rachel. Ate Shai. Amen po. Nagpapasalamat po ako kay Lord sa araw-araw ng kanyang binigay na blessing. Amen po. Merry Christmas po, everyone. Wow, English na. Okay, Ate Shai, tawagin mo na yung mga naka-raise hand na yan. Amen po. Ikaw po presider. Umpisan mo na po. JC, ikaw anak. Kay JC, ayan. Panginoon, maligayang kaarawan po sa iyo. Tanggapin mo po ang taos-puso kong pagsasalamat at sa walang sawa mong paggabay sa amin. Lalong-lalo na po sa aking mama, lagi mo siyang iligtas at lagi mo po siyang gabayan. Ikaw po, Panginoon, ang tangi naming tagapagligtas. Amen po. Anak, nakasulat yan? Apa. Mahilig po siya kasing mag-note. Nakakalimutan daw po niya yung sasabihin niya. Kaya ang hilig niyang magsulat talaga. Praise the Lord. Praise God. Ate Shai, tawagin mo na si Kuya Baste. Amen po.
Kuya Baste, ikaw na po. Ano mapapasalamat mo? Salamat po sa Bible study po namin, sa buhay po namin, sa araw nito. Ingatan mo po kami sa aming Bible study sa pangalan ni Jesus. Amen. Wow! Praise God! Amen. Praise Oh, mamaya may pamasko tayo, ha? May pamasko. Meron pa po bang magpapasalamat? Kung wala na po, dadako na po tayo sa Messenger Tito Randy Sapitan. Tito Randy, umpisan mo na po. Amen po. Okay. So, praise God. At purihin ang Panginoon. Wala na ba talaga magpapasalamat sa inyo? Baka meron pa. Kuya Meron Franz? po. Ha? Ano nalimutan mo? Yung Anong papasalamat mo ba? Yung pagtulog. Oh, ayan, naghihingi na ng Gcash si Nanay Beverly, oh. Si Mami si. Naghihingi na ng mga Gcash niyo. Send nyo na. Dali. Ayan, Nalimutan mo na. nagsulat na siya dyan. Gcash niya daw. Pasa niyo sa kanya. Ate Leonora, baliktad. Pahingi daw ng pang Gcash, hindi Gcash. Magbigay ka na. Okay. Ay, nanghihingi pala. Akala ko. Ate Leonora, nagtsaka lang eh. Nabibingi ka na. Pas nabasa ko, hindi naman sinabi. Ay, hindi Nabasa pala, lang. hindi pala narinig. Oh, Nag-appear yeah. Sorry dito na. sa screen. Sorry naman. Oh. Sensya na talagang tumatanda na eh. Okay. So, dadako na po tayo. Maiksi lang naman po ang mensahe at nai-mensahe na rin po ito last na ewan ko kung kailan. At balikan lang po natin, hindi ito about sa Christmas, pero kailangan pong malaman lalo yung mga bagong na dalo ngayon, no? Yung magkakapatid ka, gusto kong basahin yung may pinost na ano eh. Nasaan ba yung magkakapatid? Nawala na yata. Anastasia, Michaela, Michael, nasaan na sila? Nawala na. Meron po sa andyan po sila. Okay. Hindi ko makita rito. Ayan sa pinakababa. Pinakababa. Ayan Ito pala. pa sa baba. Yun nga ang sabi ko. Ate Anastasia, nasa baba. pa-open ang camera nyo, anak, para magtaas Yan. yung video niyo. Pa-open lang saglit. Oo, saglit lang po. Ayan. Daw po muna. Pas muna. Yan. Hello, Anastasia, Michaela, Michael. Hello. Ayan. So, sabi nila, nagpapasalamat po kami sa katatapos na birthday ng daddy po namin. Panibagong taon. Thank you po, Jesus. Ayan. So, okay lang. Sige, close nyo na yung camera nyo. Sige lang. Ayan. Picture muna tayo, Ayan. Pastor. Picture po muna Picture tayo. muna. Open nyo uli. Picture muna. Ate Zaina, Ate Leonora. Wala pa, Kuya basta Ron, nakangiti ka Sergey. na agad. Wala pa, Oo. nakangiti agad. Sandali lang. Basta wala. Base. Relax, base. Relax. Kumakain ako, Pas. Okay lang yan. Kahit na ikaw ay na bumubukol-bukol sa pisngi. Ang pipicture tayo, ha? Hindi video to, picture, ha? Okay. Ate Picture. Alisa, labas Yan, lahat. si Kuya Mga Franz. pogi, Oo. mga mababait na bata. Ayan. Ang asawa ko. Okay, asawa ko. Baka naman. Okay. Ayan. Sige na. Ate Leonora, medyo labas na yung mga yellow teeth. Yung mga yellow teeth. Ilabas yung yellow teeth. Yung mga yellow teeth. Mag-year end na. Kailangan ng ating mga old picture. Wow, ang ganda naman ng ngiti ni Baste. Medyo lang ang ngiti, ha? Okay, so 1,
2, 3. Okay. Ayan. O, isa pa. Isa pa. Ipakita Iba-ibang mga bulok ng iba-ibang ngipin. lahi to ah. Yan, Iba-ibang yan. lahi to ah. May Ayan. Hapones, Ate Anastasia, may ganon Chinesa. kayo. Ganon kayo, dali. Glory to God. Gloria, Yan. Ano, ito natin si Lord. ano sila, nakita ba Yan. sila lahat? Hindi sila kita lahat eh. Kita. 1, 2. Kayo, dikit kayo kay ate. Okay na. Praise God. Okay na. Sesend ko na ngayon sa ano. Ngayon, sa isundot na sa ilong. Isundot na sa butas ng ilong. Basta, isundot na. Wag Grabe naman si Ma'am G. Oh, grabe ang nanay niyo ah. Andyan na ha. Sinend ko na sa group natin ha. Baka hindi makita nila ha. Ate Anastasia, hindi yata sila nakatito. Gcash daw, Gcash. Gcash daw, sabi ni Nanay Beverly, oh. Tuwan-tuwa na naman si Ate Leonora sa Gcash talaga. Mas naman Okay. nakakapasa pa lang ng Gcash eh. So, ayan, syempre kailangan natin balikan kasi may mga bago. Kailangan nating balikan ito. Okay? At I do believe na ito'y talagang walang pinipili ang Diyos sa mensaheng ito. Maiksi lang ito at ang pag-uusap, alam ni na Ate Beverly ito, ni Ate Leonora, siyempre mga Bible reader yan, ni Nanay Andrea. Pero yung mga bata na yan, yung iba hindi pa nila alam ito. Kaya para hindi sila maiiwan or hindi nila ma-miss yung topic na to, babalikan natin yung impyerno. Kung meron pong nakapunta sa Bible sa impyerno, alam niyo ba kung sino yon? Oh, si Kuya Baste, nag-grace hand do sa Okay? So, itong nakapunta sa impyerno na ito, nung sila ay namatay, ay talagang matindi ang nangyari. Halos sobrang init talaga, siyempre, impyerno eh. Okay? So, ito na po, mag-share screen na po ako. Mamaya, panonoorin natin yung video para makita nyo talaga, no? Nandiyan si Ate Brielle, oh. Yan, makita nyo talaga, no? Kung ano yung sinasabi ni Tito Randy. Okay? Mag-share screen tayo para mabasa natin yung ating pag-aaralan. Okay? At ito po ay, ang impyerno po ay hindi po biro-biro. Totoo po yan. Pag namatay ang tao, dalawa ang pupuntahan. Isang langit, isang impyerno. Kaya habang tayo ay tinuturuan ng Diyos sa salita niya, dapat po tayo ay magseryoso. Okay? So let us pray muna. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, with the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, tunay nga po Panginoon na salamat sa mga kabataang ito na patuloy mong tinuturuan. And salamat din po Panginoon sa mga nanay na sumusuporta para i-guide ang kanilang mga anak. Salamat din po sa mga ginagamit mo sa buhay ng mga nagtuturo. Tunay nga po Diyos, daluyan lamang po kami ng iyong pagpapala. At dalangin po namin o God na ito pong aming pag-aaralan. Hindi man po angkop sa panahon ng Pasko, pero kailangan din pong malaman ng mga ibang kabataan na nandito na tunay nga po Diyos na merong impyerno at langit. At sa topic na ito, Panginoong Diyos, ipaunawa mo Panginoon ang nais mong iparating sa babasahin naming Bible, Panginoon, na matatagpuan po sa Lucas. At salamat o Diyos, mabuksan ang puso't isipan at lumaki ang mga kabataang ito na may takot sa iyo, Panginoong Diyos. At dalangin ko po, Panginoon, na hindi lang po sila ang makarinig at makabasa, kundi marami pang classmate nila ang mahikayat, madala sa Bible study na ito through online para alam din nila kung ano ang kahinatnan sa kabilang buhay. Salamat po ng maraming sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen and amen. So mamaya meron pong surprise si Lord sa mga kabataan na nandito. Siyempre mga bata lang. Oo. Okay. So mag-i-screenshot si Tito Randy. Okay? Nakikita niyo na po ba? Ayan. So Wala po. Ha?
Meron Meron na? na po. Meron na Yun po. nga, yun nga sabi ko, meron na. Okay. Meron na. Okay. So, bubuksan ni Tito Randy yung Bible. Pupunta tayo ngayon sa Lucas. At mamaya, para mas lalo nating maunawaan itong ating topic na ibinigay ng Lord sa Lucas chapter 16. Ayan, chapter yan. Verse, ano pang verse? Verse 19 to 31. Okay, lalakihan ni Tito Randy para sa mga naliliitang magbasa. Ayan. Ang title po nito, no? Ayan, teka. Ayan, okay. Kita niyo na. Okay. So, praise God. So, ang title po nito, Ang Mayaman at si Lazaro. Okay? Ang Mayaman at si Lazaro. So, tandaan po natin na walang masama sa pagiging mayaman. Wag lang magiging love of, gawin natin yung love of money. No? Ito kasing mayaman na ito ay matutunghayan natin kung ano yung ginawa niya kay Lazaro. Sino ba itong si Lazaro at sino ba itong mayaman? Okay, continue na tayo. Basahin po natin. Basahin ko pala, sorry. Sa verse 19, ang sabi diyan sa Bible, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Ibig sabihin, marami siyang pagkain. May lechon, may mga menudo, apritada, kaldereta, may mga ubas, mansanas. Isipin nyo na kung anong masasarap na pagkain. May inihaw na baka. No? Gutom tuloy ako. Okay? Araw-araw. Okay? Sa verse 20, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro. Tad-tad po siya ng sugat, ang sabi diyan. Sabihin, imagine niyo na, ang daming sugat, no? Na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman. So ibig sabihin, nandun siya nakahiga. Kawawa naman yung pulubi, no? Upang anong ginagawa ng pulubi na to, ni Lazaro, na tad-tad ng sugat? Namumulot siya upang mamulot kahit mumong. Mumo, alam niyo yung nalaglag na mumo ng kanin. Yun ang pinupulot niya. Upang mamulot ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso. Di ba yung aso, yung pinaka ano niya sa dila, yung pinaka may rabies din yun. No? At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Kawawa naman Kawawa naman itong si Lazaro. Eto na ngayon. Namatay ngayon yung dalawa. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman. Pareha silang namatay at inilibing. Okay? So ano yung lesson dito? Mayaman ka man o mahirap, lahat tayo mamamatay. Tanong, saan kaya sila napunta? Ito ang sabi ng Bible. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, pag sinabi pong Hades, mainit na lugar, maraming apoy, impyerno. Impyerno. Tumingala ang mayaman, no? Pagtingala niya, no, nag-look up siya at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. Sino si Lazaro? Yung pulubi. Bakit kaya tumingala itong mayaman? Kasi ang impyerno nasa ilalim. At si Lazaro, na pulubi, nung siya'y nabubuhay, nandun siya kapiling ni Amang Abraham sa langit. Kaya tumingala, no? So, sumigaw ngayon itong si mayaman. Wala kasi siyang pangalan eh. Mayaman talaga eh. At sumigaw siya, Amang Abraham, sabi niya. Mahabag po kayo sa akin, sabi ni Amang Abraham, nung mayaman. Utusan niyo po si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap po ako sa apoy na ito, o naghihirap ako sa apoy na ito. So ibig sabihin, sa sobrang init ng lugar na yon,
ng impyerno, gusto niya kahit konting patak lang ng tubig, maisaw-saw lang, tapos ipatak doon sa dila. Ganon katindi ang init. Pero anong sabi ni Amang Abraham? Ito na yung sabi. Ayan. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, yan, no. Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. Kumbaga, pasarap-sarap ang buhay ng mayaman eh. Mayaman, maraming pera, no? Walang kinikilalang Diyos. Ibig sabihin, wala siyang relasyon sa Diyos. Alam niya may Diyos, pero wala siyang relasyon sa Panginoong Diyos. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Pero hindi nagsalita si Amang Abraham na, buti nga sa'yo, napunta ka sa impyerno, madamot ka kasi. Hindi ganon si Amang Abraham, no? Hindi ganon, okay? So, ibig lamang pong sabihin na sa buhay po nating ito, no, mga kabataan, anuman ang maging estado nyo sa buhay, ngayon ay medyo hindi pa ganon kaginhawa at dumating yung time na paginhawanin kayo ng Panginoong Diyos sa inyong paglaki, mag-aral kayong mabuti, at guminat nagkatrabaho kayo, wag na wag kayong magmamata ng kahit na sino. Wag na wag kayong magiging malupit sa ibang tao. Pag may nakita kayong pulubi at nahabag ang inyong puso, bigyan nyo kung anong meron kayong kayang ibigay. Kasi hindi naman talaga yung pulubi ang binibigyan nyo. Yes, tatanggapin niya yung pera. Pero, mas natutuwa si Lord. Kasi kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ay ginagawa mo sa Panginoong Diyos. Okay? Kapag nagsasalita ka ng hindi maganda sa Kanya, nasasaktan si Lord. Kasi likha niya rin yan. So ngayon, ito pong mayaman ay talagang, paano ba nangyari? Wala po ba siyang chance, Tito Randy, na talagang mapunta doon sa kalagayan ni Lazaro, yung pulubi, tsaka ni Amang Abraham? Ito na ngayon. Sa 26, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin. Imagine yung bangin. Imagine natin yung bangin. Isang malaking bangin upang ang mga narini, ibig sabihin, yung mga nandito, ay hindi makapariyan. No? At ang mga nariyan ay hindi makaparinig o hindi makapunta rito. No? Yan ang sabi ni Amang Abraham. Imagine natin kung gaano kalaki yung bangin, pagitan, no? Doon, papunta sa kabila. No? Medyo mataas-taas na lugar nila Amang Abraham. No? At sinabi ng mayaman, eto na, nag-request pa yung mayaman, no? Na napunta ron sa impyerno. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin nyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Hello? Patay na kayong dalawa, papupuntahin mo pa? Ito na ngayon ang nangyari. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Mga buhay pa kasi yung kapatid niya. Siya na namatay. Paparoonin mo po. Sabing ganon. Paparoonin mo po nga po ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Sabi nung mayaman. Kaya inutusan niya si Amang Abraham. Baka naman po, Amang Abraham, pwede siguro. Si Lazaro papuntahin, patay na nga kayo eh. Paano pa pupunta? No? So, ibig sabihin, para po malaman ng mga kapatid ng mayaman na meron talagang impyerno. Na meron talagang naglalagablab na apoy. Yun. Buti po mga kabataan ay nasa saksiyan natin yung mga ganitong kwento sa Bible dahil totoo itong nangyari. And 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nag-reply na ngayon, no? Maraming load si Amang Abraham eh. Nag-reply na siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moises. Ibig sabihin, nandoon yung kautusan
Nandun yung kautusan, no? At ng mga propeta, o yung mga prophet, pakinggan nila ang mga iyon. Sabi ni Amang Abraham dun sa mayaman na nandun sa impyerno. Hindi po sapat ang mga iyon. Sumasagot pa tong mayaman na to? Sabi kay Abraham, sumasagot ka pa? Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, yung isang patay daw, muling nabuhay, tatalikdan nila ang, sabi dito, muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Ang gusto ni mayaman, no, ay yung buhay, ay yung patay, ay mabuhay para yun ang magsasabi doon sa kanyang 5 kapatid na totoo ang impyerno, totoo ang Hades. 31, sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises, okay, at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. And kung papansinin niyo mga kabataan, mga nanay ngayon, maraming nagpapahayag. Merong mga evangelism talaga sa kalye, sa kung saan Jesus is coming, no? Totoo po 'yun. Kaya lang anong nangyayari? Hindi pinapansin ng mga tao. Ganyan po yung nangyayari nung kalagayan na yan. Nandun yung sulat ni Moises, lahat ng mga propeta. Actually, lahat po tayo ng mga anak ng Diyos na nag-share ng Word of God, nagpo-post sa Facebook, nagpapahayag, tayo po ay mga pinili ng Panginoon para warningan, sabihan yung mga buhay pa ngayon tulad natin na merong langit at impyerno. Kaya sa kwento ng mayaman at si Lazaro, no? Ay dito pa lang may patunay na meron talagang pupuntahan ng tao. It's either hell or heaven. Kaya pag tinanong mo ang tao, kahit hindi yan mananampalataya, saan nyo gusto? No? Raise your hand. Saan nyo gusto? Halimbawa, tatanungin sa langit o sa impyerno? Sabihin ng mga sa langit po, sa langit po. Kasi alam nila mainit sa impyerno. Hindi pa mananampalataya yon. Nakuha nyo po ba? So, ibig sabihin, alam nila na talagang matindi ang init sa impyerno. Pero ang tanong, maraming mga tao gustong pumunta sa langit, pero hindi makalangit ang kanilang ginagawa dito sa mundo. Puro kasalanan, puro salungat sa gusto ng Diyos. Kaya napakapalad po natin, no, mga kabataan na nandito ngayon, na nakakabasa, nakakarinig tayo ng paliwanag ng Panginoong Diyos, no, na ginagamit ang inyong lingkod at yung mga kapatid natin diyan, na ginagamit ng Lord, na tayo po ay binabalaan ng salita ng Panginoon, na habang tayo ay nabubuhay at lumalaki kayo, nagbibinata, nagdadalaga, alam nyo na, napakinggan nyo na ito. Hindi na dapat kayo pupunta or gagawa or mag-a-act para gumawa ng kasalanan. Huwag na huwag kayong magsisinungaling sa inyong mga magulang. Maging tapat kayo sa inyong mama, sa inyong papa, sumunod kayo sa inyong inuutos, lalo't kung mabuti naman. Meron kasing mga magulang, no, na nakakalungkot, inuutusan yung anak mag-prostitute, inuutusan yung anak mag-drugs, inuutusan yung anak na magnakaw. Susundin mo ba yon? Hindi dapat. Kasi masama. Lalo kung nakarinig ka na ng salita ng Diyos. Sundin mo lang yung tama at naaayon sa gusto ng Lord. Tama si mama. Kailangan ako sa kanya, nagsasubmit ako sa kanya. Dapat alam niya kung saan ako pupunta. Mama, magpapaalam po ako. Pupunta po ako sa classmate ko. Gagawa po kami ng assignment. Okay. O sige anak, para ipagpipray ka ng mama at papa mo. So kailangan po ganun, na mga kabataan, alam ng mama niyo kung ano yung dapat na inyo pong ginagawa. Tingnan niyo yung nangyari dito sa mayaman at mahirap. Alam na alam ng Diyos yung kanyang pagmamaltrato sa pulubi. Pero alam na alam din ng Diyos, syempre, yung pulubi ay naghihirap.
Kaya yung pulubi, tito, di magpupulubi na lang kami para mapunta kami sa langit. Pwede ba yon? Hindi naman po kailangan. No? Hindi naman po. Sinample lang po yan. Yan po ay istorya para malaman natin na kailangan po sa buhay natin, lalo kayo mga kabataan, lumalaki kayo, maging mabuti kayong tao, magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Kapag masama, may nag-aya sa inyo magbisyo, wag nyo nang anuhin yan, wag nyo nang i-accept yan sa buhay nyo. No? Ayoko yan, bad yan sa katawan. Ayoko yan. Mahirap yan. Templo to ng Diyos. Itong katawan na to, gagamitin ko ito para sa Kanya, para kay Lord. No? Mahirap pupunta sa impyerno. Ayokong busugin yung katawan ko ng mga kalayawan, ng mga gusto ko lang. Gusto ko, gagamitin ko yung buhay nito para awitan ng Panginoon, para mag-serve ako kay Lord, para mag-pray ako kay Lord. Kasi siya yung may bigay nito, na buhay na ito. Yan. So, ngayon po, panonoorin po natin, no? So, mag-focus kayo sa panonoorin natin. Okay? So, manonood tayo ng isang video, okay? Maiksing video ito, kung paano napunta itong mayaman at mahirap doon sa impyerno. Okay? Ito na po. Piniplay ko na po at mag-share screen po ako. Yan. Okay. So, balik muna ako dyan. Ito na. Tanggalin ko muna tong share screen ko. Ayan. Okay. So, panoorin natin sama-sama para makita natin kung ano ba yung pangit, no? Doon sa impyerno. Lagyan natin ng automatic na yata ito eh. May sounds. Meron ba? Teka. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Scraps will fall from my table. What then would the dog Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. infected? He's finally here. My favorite brother. What do you want from me now? We've spared no expense today. I can see that. There was a rich man who dressed in purple and fine linen and lived in luxury. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores.
and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. and the time was fulfilled. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. And passed from Namatay din ang mayaman at inilibing. Alms. Welcome. Father Abraham? Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise. Paradise? Yes, Lazarus. Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, yes, come. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham." Father Abraham! "Maawa kayo sa akin." I saw you with Lazarus. Send him to me. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa,
ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Received his bad things. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila. No. Please. No. Please. No. Lazarus, come to the place your father has prepared for you. God. Divide and sustain it. We'll all be rich. Ayan, purihin ng Panginoon. Teka, Ayan, okay. So, praise God. So, nakita niyo po yung kwento, no? Grabe. No? At yung mga natatakot lang na ganyan na mga tao is yung mga hindi gumagawa ng mabuti sa kapwa. No? Yung mga talagang hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pero tayo, huwag tayo matakot. Kasi mga anak na tayo ng Diyos. At I believe na hindi tayo susuway sa mga kagustuhan ng Panginoon. Amen? So, tayo po na mga anak ng Panginoon ay dapat po na talagang laging nananalangin, lagi tayong nakikipag-usap sa Panginoon, at saka lagi nagbabasa. Okay? Lalo yung mga kabataan. No? Lalo yung mga kabataan ngayon, sobrang haling na sa mga makamundong gawa. Napakarami na ng nadadaya ni Diablo. Pansinin niyo no kung ano yung uso sa mundo, yun ang ginagawa ngayon ng mga lalo ng mga tao, mga kabataan para lang talagang magkaroon ng satisfaction, sumikat or kung ano man. Pero ang Panginoong Diyos, hindi mahalaga sa iyo, hindi mahalaga sa kanya kung sikat ka or kung ano man. Ang importante sinusunod yung kalooban ng Panginoon. Yun yung importante. So ngayon, mag-sharing tayo bago magbigay ng papremyo si Ate Beverly, ano? So purihin ang Panginoong Diyos. So Ate Beverly,